Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mapapatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, ano ba ang dapat nating malaman? Ano ba ang mga mensahe, mga gabay, mga aral? Maaring this happens in your past, it is happening right now, or will happen in the future. Spirit guides, send me messages. Ano mga lessons in life and guidance nice yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, mga gabay. Death. Huwag kayong matakot sa death. Maganda to. Ito yung isang energy na kung saan may bagong enerhiya. Eight of Cups. Five of Pentacles. Two of Swords. Devil. King of Pentacles. Chariot. Two of Cups. Seven of Wands. Bottom of the deck, Page of Swords. Okay, so dito pa lang, kita na natin agad, no? Ito yung isang relasyon na kung saan iniwan ka. Iniwan ka ng taong mahal mo. Eight of Cups. Failed relationship. O paghihiwalayan. Paglisan. O kung sa online yan, ghosting. O bigla na lang nawala. O iba naman, lumayo. Tapos yung mga panahon na yun, yung pakiramdam mo, wala na. Ang laki na ng kawalan sa buhay mo. No, Five of Pentacles dito, parang napakalaki nang nawala sa buhay mo. Simula nang umalis yung taong yon. Pero nandito yan si The Devil. Ito na may nagpapakita sa'yo na, ito na may nagsasabi na, hindi naman kasi naging maayos din yung takbo ng pagsasama ninyo. It's just too toxic. Yan. So, it's just too toxic na rin naman. Kaya, wag yung masyadong damdamin. Okay, fine. Meron tayong damdamin. Kung ano man yung pinagdaanan mo sa taong yon, tapos lumisan siya sa'yo, mahal na mahal mo siya, pero iniwan ka, malaking kawalan talaga sa buhay. Di ba? Parang pakiramdam mo, wala na. No, naiwan ka na mag-isa, hindi ka na makausad sa buhay mo. Sobrang hirap nang dalhin pa, o hindi mo na alam ang gagawin mo in the future. O, dahil wala na yung taong yun sa buhay mo. Pero, hindi pa dapat magpasalamat ka kasi kung toxic lang yung relationship ninyo, at least, ayan o, nakaalis ka na doon sa tali ng devil na relationship na yun. Diba? At dahil dito, mas maganda, magpursige ka na lang sa buhay mo. Be persistent with your life. No? Pursue kung ano man yung gusto mong tahakin sa karera mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, sa mga pangarap mo sa buhay. Diba? Yun na lang. Nung ka na magpursige, minsan talaga napaka-immature pa rin ang pag-iisip mo kasi nadadala ka pa rin ng ganito, no? Isang toxic relationship. At ang maganda dito, ito yung magtuturo sa'yo para bumangon. Ito yung magtuturo sa'yo to become a better person. Ito yung magtuturo sa'yo yung napagdaanan mong hirap at sakit na yan, yung heartbreaks na yan, yung heartaches na yan. Ito yung magtuturo sa'yo to transform into a better one, into a different person, stronger person. Dito medyo mahihirapan ka because someone is coming into your life. Older than you. Mas matanda sa iyo to, mas higit na may edad sa iyo to. Or sabihin na natin, malayo ang agwat ang edad ninyo at ito yung mas nakakatanda sa inyo. Pero itong tao to stable at masipag at mayaman. Magbibigay ng stability sa iyo yan. Meron namang someone, sabihin natin Cancer sign ito, no? Ito naman King of Pentacles, mga Earth sign yan.
ito specifically Cancer sign, someone na talagang nandyan, handa kang ipaglaban, na parang sa ups and downs ng buhay mo, nandiyan yung mag-offer siya sa'yo, nakikita niyo yung flowers na yan, yung blooming na flowers, just an energy of love, of respect, of care, na talagang darating dyan sa buhay mo. O, kaya dito medyo mahihirapan kang mamili, mag-decide, sino ba sa kanila. No? Tapos, handa ka na kasing dun sa mga pinagdaanan mo na yan, mas naging maingat ka na. At the same time, nagkaroon ng maturity para sa'yo when it comes to love and life. And mas magiging stronger ka na. Pagdating sa decision na yan, just always pray to God, kung ano yung will ni God. No? Bigyan ka ng mga sign na kung sino sa kanila ang pipiliin mo. At kung sino man yon, Two of Cups, ito yung, meron kayong parehong damdamin, meron kayong parehong, talaga nagsishare kayo ng affection. So, ibig sabihin na to, maaring talagang siya yung makakatuwang mo. No, yung itong someone na to, yung mafe-feel mo agad, yung same kayo. Justice, ibig sabihin dito mabibigyan na ng hustisya kung ano man yung effort mo at saka yung the way kung magmahal ka. Ibig sabihin matutumbasan na ito. No, na itong taong to na makakatuwang mo sa buhay. Someone who has respect, affection, and care and love with you. Temperance. No, be patient lang pagdating sa love. Kasi kung dito nahihirapan kang pumili, be patient, hindi mo kailangan magmadali. No, talagang damahin mo at saka talagang mo siya sa isipan mo na i-visualize mo rin Itong taong ba to, nakikita mo na makakasama mo siya habang buhay? Nakikita mo ba siya sa hirap at ginhawa na siya yung kasama mo? No, alin man sa kanila. At kung sino yung na-visualize mo, and then pray and ask guidance. And truly, siya, yung taong darating sa buhay mo. Siya, the stars, the universe, God will direct you to that person, to that right person. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Okay, express your love. No, this time huwag ka matakot porque tasaktan ka nakaraan, tatakot ka nang express your love. At ganun din ang gagawin ng taong to. Okay, it will express, he or she will express his or her love to you. New love, eto, a new person has stirred your romantic feelings. So talagang merong bagong pag-ibig dito. At siya yung talagang tunay na mag-e-express ng love para sa'yo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.